Mga bagay na ginagawa ni Mr. kay Mrs. na patunay na makasirili or selfish si Mrs. pagdating sa kama. Akala mo okay lang, pero mali na pala. Hi guys, this is Cheryl Ting. Welcome back to our channel. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Kapag ang isang babae, wife mo man yan, girlfriend mo man yan, long-term relationship mo man yan, ginagawa ang mga bagay na to, that means makasarili siya pagdating sa bed. Number 1, hindi nag-i-initiate yan ng intimacy. Never nag-aya, never nangalabit, never nagparamdam or nag-umpisa na gusto niyang sumiping sa'yo. Ang isang selfish na wife, palagi niyang hinahayaan na yung husband niya ang mag-initiate palagi ng loving sa kanila. Pakiramdam mo, as a husband, responsibility mo lang yun. At hindi niya responsibility yun sa'yo. Alam niyo po ba, na gustong-gusto ng mga kalalakihan na dinidesired sila or inaasam-asam sila ng mga misis nila. Gusto rin naman nila na nararamdaman na pinagnanasaan sila ng mga misis nila. Intimacy begins with effort bago kayo mapunta dun sa main event. Number 2, hindi magtatryan ng mga new things. Ang mga selfish wives, nire-resist niya mag-try ng mga bago. Alam niyo na kung ano yung bagong sinasabi ko. Kasi masyado siyang naka-attach doon sa routine o yung kung ano, yung nakagawian na ninyo at nasanay siya. Healthy way para ma-keep na fresh ang intimacy between the husband and wife is kailangan nila mag-try ng mga bagong input, bagong posisyon. You know why? Ang predictability po or yung nakagawian, naging rutina, slowly kills passions. So, wag mahiya kung ayaw mong masabihan ka ng mister mo na selfish ka. Another thing, ang mga selfish na wife, hindi ipapriority ang pleasure ng husband nila. Kasi nakafocus lang yan mainly doon sa kanyang comfort zone, doon sa kanyang pleasure. At ini-ignore niya yung needs ng kanyang husband. Yung feedback na di-dismiss instead of dapat na we welcome. That means, kapag ganyan, one-sided ang intimacy nyo. Another sign na selfish si Mrs. pagdating dito, they don't bond afterwards. Di ba pagkatapos ng labing-labing nyo, dapat nandyan yung halikan pa rin, yakapan pa rin, saying I love you. Pero yung mga selfish na Mrs., after nyan, they pull away. Walang warmth, walang affection, walang care. Minimiss out nila yung opportunity na mabond sila lalo after nyan through cuddling and closeness. Alam niyo po, yung aftercare, ibig kong sabihin, pagkatapos niya, nandun pa rin yung inyong affection sa isa't isa is mas lalong na-strengthen yung relationship ninyo. Another thing, absent-minded siya. Yes, physically present siya, pero yung isip niya halatang wala doon sa ginagawa ninyo. Go with the flow lang siya, inaantay niya lang na matapos ka. They are physically present but mentally elsewhere. Yung paglalabing-labing po without presence is empty. Feels empty and rush. Yung bang ramdam mo na inaantay ka lang ni Mrs. makatapos, pakiramdam niya, responsibility lang naman to, after neto, okay na. Ang true connection po requires focus. Emotional focus is very important kapag ginagawa nyo yan dahil hindi nyo naman yan palaging ginagawa. So give the best shot. Isipin nyo, gawin nyo ito na parang iyon na yung huli. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, wala man lang siyang feedback na ibinibigay sa'yo after. Alam niyo po, yung affirmation, nagpo-fuel yan ng intimacy. Yung sinasabi mo sa partner mo na ang galing mo, ang saya ko, napasaya mo ko, ang sarap mo. Fuel po yan para ganahan
si husband para ulit-ulitin niya or galingan niya pa sa susunod na paglalabing-labing nyo. Napaparamdam mo sa kanya na nagbunga yung kanyang effort. Napakahalaga po niya na maramdaman ng isang lalaki. Yung mga selfish na babae pagdating sa kama, never nag-express yan kung ano yung naramdaman nila. Kung masaya ba sila, yung effort ng husband nagiging unnoticed and unappreciated. Alam niyo po, pag palaging ganyan, over time, yung motivation ng husband nag-fade away. Alam niyo po, ang sex sa marriage, sagrado po yan. So meaning, hindi lang po yan routine na kailangan pagbigyan mo yung husband mo once in a while. At wala kang pakialam kung ano yung pleasure ng husband mo. Dahil nga sacred ito sa mag-asawa, dapat hindi siya ipinagdadamot. Instead of recognizing its emotional and spiritual power. Alam niyo po, ang totoong intimacy is strengthen ng bonding ng marriage. The more na hindi ka madamot dito sa husband mo at generous ka sa kanya, mas nagiging meaningful yung pagsasama ninyo. And mas nagiging strong yung bonding between the two of you. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video na to. And please don't forget to subscribe to our channel. Huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating TikTok account and Facebook account, Cheryl Ting. Thank you guys for watching. Always love yourself and be a blessing. Bye!